ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupulngi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Kaming tinutuwang ang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pakindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalang kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang tinig. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.
Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ni San Mateo, isa sa mga alagad ng ating Panginoon at ang isa sa katagasulat ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. At dito'y ipinakikita sa akin at sa atin ngayon ng mabuting balita, si Jesus ay tumatawag sa akin at sa ating lahat na naririto. Siya ay nagsasabi, sumunod ka sa akin. Hindi ba kapag tayo ay tinatawag ng ating mga magulang at sinabi ganito, anak, bumili ka nga ng suka, hindi ba tayo nasunod? Hindi ba kapag tayo ay nasita ng mga enforcer, no, pag sinabing huwag kang maglakad dyan, hindi tayo maglalakad. Bakit? Sapagkat tayo ay huhulihin. Ipinakikita dito sa mabuting balita na sa pagtawag ni Jesus kay Mateo, iniwan lahat ni Mateo, lahat, pati ang kanyang tungkulin, pati ang kanyang posisyon, iniwanan niya para sumunod kay Jesus. Pagkatandaan natin, si San Mateo, hindi siya gusto ng mga kababayan niya. Galit ang mga kababayan niya kay San Mateo. Bakit? Siya ay maniningil ng buwis. At kapag ikaw ay maniningil ng buwis, ang iyong katapatan ay hindi sa mga kapwa mo Hudyo. Subalit ang katapatan mo ay Ang katapatan mo ay nasa Imperyong Romano. At hindi lang yan. Kapag ikaw ay tagasingil ng buwis, aminin man natin o hindi, kapag sa kalakaran sa pera, merong above the table, merong under the table, at outside the table. No? Alam natin yan. No? Subalit itong si Mateo, alang-alang sa kanyang pagsunod kay Jesus, iniwan niya lahat, pati ang kanyang dating mga buhay. At nakatutuwa sapagkat dito sa ating mabuting balita nakita natin si Jesus nakikain sa mga publikano at mga makasalanan. Ipinakita dito ng Panginoong Jesus na siya ay hindi nagtatangi. Mayaman ka man o hindi, makasalanan ka man o hindi, ikaw ay welcome sa Kanya. Subalit si Jesus ay may puso para sa mga makasalanan. Si Jesus ay may puso sa mga isinasantabi ng lipunan. Kaya ito nung makita ng mga Pariseo, anong sabi ng mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus? Bakit ang inyong guro ay nakikisalo sa mga makasalanan? Sumagot ang Panginoong Jesus, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Bayo nga naman, bakit ikaw ay pupunta sa doktor kung wala ka namang sakit? Di ba ga?
Ang pinupunto dito ng Panginoong Hesus, ako'y naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa makasalanan. Bakit? Sapagkat ang mga makasalanan ay nangangailangan ng gagabay upang matagpuan ang Diyos Ama. Na ang mga makasalanan, ay may maraming pagkakataon para magbagong buhay. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kailangan ng hain. Hindi ko kailangan ng sakripisyo. Ang kailangan ko ay ang puso niyong nagbabago at nagbabalik loob. Napakaganda ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. May kani-kaniya tayong tawag sa mundong ibabaw na ito. May kani-kaniya tayong bukasyon sa Diyos. Ang iba'y tinatawag na apostoles. At ang salitang apostoles ay galing sa Griegong salitang apostoloi, na ibig sabihin ay sinugo. At akbang-akma sapagkat si San Mateo ay isinugo ng Diyos. Siya'y pinili ni Jesus at siya ay sinugo niya upang mangaral ng mabuting balita. Sapagkat sabi sa matandang tradisyon, pagkatapos ng Pentecostes, si San Mateo ay pumunta saan? Sa Armenia. At doon sa Armenia, siya'y nangaral ng mabuting balita. At dahil sa kanyang pagiging saksi sa Panginoong Hesus, siya ay pinatay. At ang maganda nito, si San Mateo ay naging isang tagasulat, ng mabuting balita. At siya'y nilalarawan, yung Ebanghelyo ni San Mateo, inilalarawan siya dito bilang isang tao. Sapagkat ang Ebanghelyo ni San Mateo, ipinakikita dito ni San Mateo na si Jesus ay isang taong totoo. Kaya nga, kung babasahin ninyo ang simula ng mabuting balita ayon kay San Mateo, ang bubungad sa atin ay ang genealogy o ang pinagmulan ng Panginoong Hesus. At hindi lang yan, ipinapakita din sa Ebanghelyo ni San Mateo na si Jesus ang bagong Moises. Bakit? Sapagkat noong lumang tipan, sa matandang tipan, tinitignan ng mga tao si Moises bilang kanilang leader. Nakikinig ang mga tao kapag nagsalita si Moises. Sapagkat kay Moises, ibinigay ng Diyos Ama ang 10 utos ng Diyos. Subalit pagdating dito sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo, yung sinasabing batas o kautusan ng Diyos ay hindi na nakasulat sa bato, kundi nagkatawang tao kay Jesus. Si Jesus ang nagkatawang taong kautusan ng Diyos. Kaya nga nung tinanong si Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? Matatagpuan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat ipinakikita dito ni San Mateo na si Jesus ang kaganapan ng kautusan ng Diyos. Maiintindihan ng kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. At dito sa mabuting balita, ipinakikita sa atin dito na si Jesus ay tumatawag sa akin at tumatawag sa ating lahat. Na bagamat tayo'y hindi karapat-dapat sa Kanya, still patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus upang sumunod sa Kanya. Hindi ako magtataka kung bakit tayo laging naparito sa simbahan ng Quiapo. Bakit? Ay ang Pang-ampong Jesus Nazareno ay tumatawag sa atin, sumunod ka sa akin. Ay ang hamon sa atin ay ganito, bilang mananampalataya, bilang mga deboto ng Pong Jesus Nazareno, tayo baga ay tumutugon sa kanyang tawag. Oo, pag tumawag ang Panginoong Jesus, sumasagot tayo ng oo. Pero ang tanong ko'y ganito, iniiwan ba natin ang lahat-lahat para sa Kanya?
Ang iba sa atin, no, mahihirapang bitawan ang buhay. Subalit ito aking lagi kong isinasa puso at isinasa isip. Kapag tumawag si Jesus at iniwan nating lahat para sa Kanya, lahat ng nawala ay ibabalik niya. Kaya huwag tayong magdalawang isip na tumugon sa tawag ni Jesus. Katulad ni San Mateo, iwan nating lahat upang masumpungan ko at masumpungan natin na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay Diyos ng awa, at ang Diyos hinahanap niya ang mga makasalanang tulad ko at tulad natin upang nang sa ganon tayo ay mapalapit sa pag-ibig ng Diyos Ama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos na pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pangaakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagsundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. At sa katahimikan ay ating itaas sa Diyos ang ating pansarili at natatanging mga kahilingan. Gayon din naman sa ating katahimikan, ipagdasal natin ang mga tao na nasawi noong panahon ng batas militar. Sa ating pagdulog sa mahal na pong Jesus Nazareto, tayo ay nananalangin na naway huwag nang maulit ang ganitong pangyayari sa ating bansa. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo.
Pasasalamat ng puso. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahang ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ng sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pumumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa namang hiyay na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan, na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkaloob lagi naming tanggapin bilang pangkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.